Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, paunang mensahe po ninyo, lovers energy. Maaring ang iba sa inyo rito is entering a new love and romantic relationship kung single pa kayo, no? Maaring meron ditong manliligaw sa inyo or meron kayo nililigawan at baka this time, no? Timing lang na it's love month. It's February, kaya maaring makasagutin na kayo ng matamis na oo nang nililigawan ninyo, hindi ba? Or baka naman ang iba sa inyo dito nasa established relationship na and maybe you are you are planning or siguro nag-uusap na kayo na mag-aasawa na, magpapakasal na, magsasama na sa isang bubong or baka magkaroon na ng anak. Baka yun ang mga pinag-uusapan na ng iba sa inyo rito, Scorpio. We have 7 of Swords in reverse. Ayan. So, baka meron ditong this could be related to relationship, for some of you. Merong confession, siguro, na magaganap rito. Baka, siguro, ang iba sa inyo, syempre, nagpaplano na siguro magpakasal. Kaya, gusto mo na maging totally honest kayo sa inyong person. Wala nang mga tinatago pa. Wala nang mga little secrets, kaya maaring there is a confession dito na magaganap for some of you, no? So, yun ang napipick up ko rito. You're going to be very honest na sa inyong person, which is really good. Knight of Wands, ayan, may travel siguro na gagawin din ng iba sa inyo rito, Scorpio. So, you are going to, siguro, take on a new adventure. Meron kayong mga gagawin dito, siguro mga bagay na you've never done before. Yun ang napipick up ko rito no? So, talagang adventure ang peg ng iba sa inyo sa ngayon. This could be, yung totoong adventure na yung magta-travel, pupunta kayo sa mga exotic na lugar, or meron kayong mga susubukang mga kung ano man, mga nasa bucket list siguro ninyo, susubukan na ninyong gawin yan sa ngayon, yung mga ganon ba, no? What else? We have 4 of Swords. Yan. So, pagod sa Scorpio. Ang iba sa inyo dito, mentally or emotionally overwhelmed, stressed out, maaring feeling ko rito, related yan dito sa lover's energy. Baka ang iba sa inyo nai-stress na about dyan sa inyong pinag-uusapan siguro sa relationship. Ang iba sa inyo maaaring hindi pa ganun ka-ready para mag-asawa, pero siguro ang pinag-uusapan na ninyo ng inyong person is yung pagse-settle down na kayo, pala nai-stress kayo na hindi ninyo mawari. Ito na nga ba ang gusto ko? 'Di ba? Yung parang magse-settle down na ba talaga ako? Yung parang ganon. Kaya siguro nai-stress ang iba sa inyo. You know? But you are in a love relationship, hindi ba? Kung sa love relationship pa nito, na ganap talaga dito sa 4 of Swords. Kung nandoon kayo sa sitwasyon na yun, for sure maiintindihan kayo ng person ninyo, 'di ba? Ang importante nga dapat maging honest, 'di ba? Honesty dapat ang bawat ang dapat na buhay na buhay din aside from love, no, sa isang relasyon. Dapat honest din kayo sa inyong sarili at honest kayo sa inyong person. So, maaring ito na ngayon ang pagkakataon ninyo, no, na maging honest kayo, sabihin ninyo sa inyong person kung ano talaga ang totoo ninyong saloobin. Kasi, mahirap gawin ang isang bagay na hindi bukal sa loob. 'Di ba? Kaya,
Hindi, lalong-lalo na dito sa pag-aasawa, pagpapakasal, pagdedesisyon magsama na sa isang bubong. Kung hindi yan ang gustong-gusto ninyong gawin, mahirap panindigan yan. 'Di ba? At parang may kasabihan nga, 'di ba, na parang kaning isusubo. Yung pag-aasawa, parang kaning isusubo na kapag napasok ka, ay pwede mo na lang iluwa, hindi ba? So, mahirap. Kaya maging honest, no? Maging honest ka kasi um, kailan ka pa magiging honest, 'di ba? Kung nagkabulilyaso na ang lahat, kung nagkakagulo-gulo na ang lahat, hindi ba? So, para maiwasan natin ang ganun at para maging fair din tayo sa person natin, maging honest na lang tayo. Kung ano nararamdaman natin, yun ang sabihin natin. 'Di ba? Yun ang gawin natin. Kaya parang nai-stress siguro kayo dahil dyan. Malalim ang iniisip ninyo, maybe you are not ready yet, or maybe for others of you, iba din yung iniisip, no? Meron pang ibang concerns, meron pang ibang problema. Baka hindi rin sigurado kayo kung mag-aasawa na kayo or magse-settle down na kayo kasi maring hindi pa kayo tapos magpaaral ng mga kapatid ninyo, hindi pa kayo tapos magsuporta sa magulang ninyo. There are so many reasons, no, for every one of us. Iba-iba tayo ng sitwasyon. At saka, alalahanin po ninyo, hindi po ito one-on-one reading. This is not a personal reading. General reading po ito. Kaya, mayroong mga mensahe dito na hindi sasakto sa inyong sitwasyon, kaya wag nyo pong kukunin yan dahil hindi yan para sa'yo. Kung ano lang po ang mensahe na magka-come up dito sa reading natin na sumasakto sa inyong sitwasyon, then ibig sabihin para yan sa'yo. Pero yung hindi sumasakto sa inyong sitwasyon, don't take it because that's not for you. Okay? So, what else? We have the Chariot. Ayan. So, this is travel, no? Scorpio. Meron talaga magbabiyahe sa inyo rito. So, whatever the case may be, ano man ang dahilan ng inyong pagbabiyahe, ano man ang rason ng inyong pagbabiyahe, good luck po sa inyo at saka mag-iingat kayo. And of course, laging ini-enjoy dapat, no? Yung pagta-travel kasi sayang naman ang pagkakataon. So, what else? We have cleanse. Wash your weary spirit clean and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, Four of Wands, kailangan din ninyong magpahinga and at the same time, mag-cleanse kayo ng sarili ninyo. Mag-cleanse kayo ng isip ninyo, ng damdamin ninyo, 'di ba? Kasi kailangan nyo to. Kailangan ninyong i-ground ang inyong sarili. No? Get back to your center para makapag-relax kayo, mas makapag-isip kayo ng mas maayos, no? We have flow. Go with the flow as water trickles down a stream. Do not hurry. Yan, do not hurry. Huwag kayong magmamadali. Okay? Huwag kayong magmamadali. Kaya importanteng makikinig tayo sa intuition natin, Scorpio. Makinig kayo sa inyong intuition. Kasi it will always guide you to what you need to do, to where you need to be. 'Di ba? Gagabayan kayo, maglilinaw ang inyong isipan at makikita ninyo yung clear direction. Kaya importanteng makinig kayo sa inyong intuition lalo na sa mga panahon na or sa mga pagkakataon na magulo ang inyong sitwasyon, magulo ang inyong isipan. Okay? We have light. Look to the space between the trees for answers. Okay? So, look for the positive aspect, no, ng inyong sitwasyon. Dahil doon kayo makakahugot ng inspirasyon, no? Yung makikita ninyong mayroong positibong epekto ang problemang dinadaanan ng kung sino man sa inyo, makikita ninyo dyan, when you are focusing on the silver lining of the situation, mas gaganahan kayo na maghanap or mag-isip ng solusyon sa inyong mga pinagdadaan ng problema. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.